Hi guys, this is Pops Nick, Motovlog here. So ayun, today is Sunday. Medyo walang masyadong tao sa shop ngayon. Kahapon okay naman, nakabenta-benta naman tayo. Pero today Sunday, medyo tahimik. So ayun, nakapag-decide na ako na mag-rides na lang. So in-invite ko si Sir Chris, message ako sa kanya. Sabi ko, pasyal tayo sa Bagulin, La Union. So this is Bagulin, La Union. Maganda kasi rito guys, malinis ang daan, tsaka sementado na lahat. So yun, exciting. Maraming mga bangkingan. So actually hapon na to, mga bandang 5 PM na, Sunday, September 15, 2004. So yun, usually hapon lang talaga ako may time na gumala kasi daily tayo nagtitinda sa shop. So today, Sunday, usually naman pag Sunday kasi family day. So wala masyadong customer, tahimik sa shop. Kanina pa akong umaga talaga gigil pumiga eh. Gigil na ako mag-rides eh. So yun, pinag-iisipan ko tanghali pa lang. Sabi ko magra-rides yata ako mamayang hapon. So ang lagi kong partner, ang lagi kong madalas na kasama, si Sir Chris. So yun, daily kasi nagtitinda tayo sa shop. So usually hapon lang talaga yung availability ko makapag-rides. Kung may long rides kami, usually talaga mag-absent talaga ako ng isang araw sa shop. Ganon. So meron tayong maliit na business, vape shop po ang aking negosyo. At si Sir Chris naman, meron naman siyang restaurant, bulaluhan. So parehas kaming businessman. So yun, kapag hawak naman namin yung oras namin, kung yung mga ganitong biglang quick ride lang naman, nakakapag-adjust naman kami. Unlike syempre pag empleyado ka, may oras sila na sinusunod. For example, 8 to 5, mga ganun pag empleyado. So kami naman, halos the same din. Pero at least pag sarili mo, own business mo, pwede kang mag-cut back ng oras mo. Like pwede kang umalis or mag-close na ng mas maaga. Katulad sa akin, maaari na akong mag-close total Sunday naman, sabi ko sa isip ko. Tsaka ang last ride at tsaka yung last long ride namin nung last month pa, August 17, 2024, nagpunta kami ng Besang Pass, Cervantes, Ilocos Sur. So yun, yung first year anniversary ride ng Bakbakeros. So yun yung grupo ko, team Bakbakeros. So mostly kasi nandun ang mga nandun naka R3 at saka MT-03. So ginawa namin yung group na yun last year. So yung last ride ko last month pa, yung long ride. So yun, na mimiss ng pumiga ulit. O at least kahit mga 1 month man lang nakakapag-rides. Mas gusto na namin mag-rides dito sa mga ganito, sa mga may mga scenic view, may mga scenery, sa mga bundok, ganyan. Kasi nakita nyo naman guys, no, walang traffic. Unlike pag nasa main road ka, nasa highway ka, sobrang traffic, di mo ma-enjoy, mausok. So yun, dito ganda mag-rides dito, malinis, maayos ang kalsada. So Bagulin, La Union po ito. Nung Besang Pass kami, halos ganito rin ang mga view. So tayo namang mga riders, yan lang naman ang gusto natin eh, yung pantanggal ng stress. Kasi mahirap naman kung palaging pera ang nasa isip natin. Kailangan paminsan-minsan
may stress reliever tayo. So since binata pa, talagang mahilig na akong mag-rides. Kaya lang, siyempre nung binata tayo, wala pa naman tayong trabaho, wala pa tayong kakayahan makabili ng motor. So ayun, wala tayong motor nung panahon. So ngayon lang nagkaroon ng nakaipon-ipon ng konti, nagkaroon ng chance na makabili ng sariling motor. So ang ginagamit kong motor po ay MT-03, Yamaha MT-03. At si Sir Chris naman, Kawasaki ZX6R, Kawasaki ZX6R. Yun. So mas malaki yung motor niya kaysa sa akin. Talagang dumadagugdong. So ayan guys, nakikita nyo yung binabakbak naming kalsada. So kung makikita nyo, mangilan-ngilan lang mga sasakyan na dumadaan, no? Ayan, ganda talaga dito. Tsaka medyo malamig na rin dito kasi medyo mataas na to eh. Mataas na rin tong area na to. Yun lang, wala masyadong ano rito. Hindi siya tourist spot, kaya wala pang masyadong mga yung mapupuntahan ka na kainan, ganun. So ang ginawa namin nagbaon na lang kami. So before kami umakyat dito sa Bagulin, nagbaon na ako ng konting snacks namin. Ayun, bili na lang ako ng burger. Yung mga bata tuwang-tuwa tuwang-tuwa sila pag nadadaan yung mga big bike dito eh. Lagi nagre-request ng mga bomba bawat madaanan namin, napapatingin. Nabulabog yung kasi dito sa bundok tahimik dito, kaya madalang lang may mga dumadaan na mga motor na mga higher cc tulad ng sa amin. So yun, pag dumaan ka, talagang dinig na dinig ka nila, malayo pa lang, parang nag-e-echo na siya. So yan, safe naman, sakto lang, chill ride pag libre, pag bakante, hataw. Pag mga medyo malalalim na curve na corners, slow down lang tayo, minor lang tayo. Pero kaming meron akong na-discover na place dito na tinatambayan na parang dam siya. Tulay siya actually. Tulay pala, hindi pala dam. So yun. Maganda kasi yung area na yun. So gustong gusto kong nag-i-stop over doon. At doon na rin magmerienda. Daming mga paahon ito, maraming mga corners, mga pababa. Exciting dito, exciting mag-rides dito. Ang Bagulin daw yun is actually malapit lang dito sa amin yan, nasa 30 kilometers lang eh. Pero halos ngayon ko lang din na-discover to. Bali second time ko palang mag-rides dito sa lugar na to eh. Itong bike ko nabili ko last year 2023. So sa 1 year na yon, marami na rin akong napuntahan eh. Gamit ang bike na to, yung mga places talaga na hindi ko pa napupuntahan. Nasubukan ko na rin mag-endurance. Yung first endurance ko hindi ko natapos. 700 kilometers, naka 550 kilometers lang ako. Hindi yata ako masyadong preparado. Tapos aksidente pang nahulog yung cellphone ko. Hindi ko na tuloy makakita yung Google Map. Hindi ko na nagkawasak-wasak yung phone ko eh. Nadurog yung LCD niya, wala akong makita. Hindi ko na tuloy mag-Google Map yung next checkpoint namin. So nag-decide na lang ako umuwi noon. Tapos basag pa yung cellphone ko. And then second na endurance ko after a few months,
Yun, natapos ko naman. Awan ng Diyos. 650 kilometers. Hindi matutumba. Parang alanganin ah. Matumba. Langanin. Matapder ni. Madi? Ayun, madi. Ikot, pag ganon. Ay, gimatangak ko ah. Gimatangak mic ko. Oh, mayat? Hindi, order pa lang ako. Purple panda. Madi nga talaga ata? Sabi? Ni adjust man? J mic ko nga sa sarat, J boya. Oo. Awan, madi talaga. Padasag di ay. Try mo. Makaka. Dati nakakawakpat ta, dati ko. Dati ko lang. J built-in lang, J built-in. Ah, the built-in. One. Orang may sala Domingo. Practice mo ka pero may ka na. Mayat so na, mayat di ko, mayat. Nga? Charging, ay dati ko ano. Ano ini labat niya adapter eh. Ay. Alright, tapos na naman ang tambay. Tapos na naman ang side trip namin ni Sir Chris. O, pauwi na kami. Medyo dumidilim na rin. Bukas trabaho ulit, negosyo ulit. Alright. So, enjoy talaga dito. Pag nabutan ka ng gabi rito, sobrang dilim dito. Walang mga street lights. Mahirap dito mag-rides ng gabi. Kailangan mo talaga ng malakas na ilaw. So yun, kanina ina-adjust ko yung auxiliary light ko. Maliwanag kasi sobra talaga itong GR X4 itong gamit ko eh. Nakakasilaw pag so pag daytime nagra-rides ako, naka-open lang yung ang kagandahan ni GR, adjustable siya. Kahit daytime nagra-rides ako, naka-open lang siya, pero pwede siyang 10% lang, or yung initial na open niya, yung pinakamababa talaga, yung parang nakadim lang talaga siya ng pinakamababa. Tapos every turn mo 2 clicks 10%, 2 clicks 20%, ganun siya. So yung pinaka mababa niya, yung pinaka dim niya, so parang zero pa lang, basta pag binuksan mo parang naka zero lang siya, zero brightness, and then 2 clicks dun pa lang siya liliwanag ng 10%. So yan, ginagamit ko lang siya para gusto kong maging visible lang ako, maging sa umaga, maging sa gabi. Tsaka mostly ginagamit ko lang siya pang passing lang talaga. Yan ang gamit ko lang dyan sa auxiliary light. So hindi porket tayo, malaki yung motor natin para hindi tayo nakakasilaw, diba? Sa mga kasalubong natin.
Passing light lang talaga. Kailangan lang talaga ng malakas na ilaw. Minsan hindi ka kasi papansinin kapag hindi malakas yung ilaw mo. Mas maganda ng medyo malakas, visible, passing light lang. Hindi naman siya naka-steady. Alright, so pauwi na kami yan. Pero mga 10 to 15 kilometers pa. Pupunta na kami ng bayan. Next town nito is Nagilian. So from Bagulin, next town is Nagilian. Medyo nabutan na kami ng gabi. Tataw lang. Maganda rito guys. Tahimik, malinis ang daan. Kita nyo naman. Maluwag din. Ang nakakatakot lang talaga pag nagra-rides ka sa mga ganitong lugar, sa mga bundok ganyan, lalo pag hindi mo masyadong kabisado yung mga buhangin. Minsan sa mismong gitna ng kalsada may mga buhangin, yung mga naipon, parang may maliit na humps na siya, naipon na mga putik, buhangin, ganun. Yun, pag nadaanan ng gulong mo yun, talagang sisemplang ka ron. Lalo na pag naitapat ka na hindi mo kabisado, saka mo sinabayan ng banking, bigla kang nag-lean, sisemplang ka sigurado yun. Sisemplang ka sigurado doon. Kaya dapat talaga yun ang mga sa mga ganitong lugar, yun ang talagang binabantayan mo, yung mga buhangin. Tapos minsan may mga tubig na umaagos sa gitna ng kalsada, mga galing sa bundok. Ayun, isa rin nakakatakot yun pag natapat ka doon. Minsan yung tuloy-tuloy kasi na umaagos, talagang tuloy-tuloy na umaagos yun. Minsan sa mga gilid-gilid doon may mga lumot-lumot yun, madulas yun. So sa 1 year nating pag-rides, so marami na rin tayo na experience sa mga bundok. Marami na tayong mga lugar din na napuntahan, na simula nung mag-rides ako, ngayon ko lang din napupuntahan sa buong buhay ko. Kung hindi pa ako nagkamotor, hindi ko mapupuntahan yung mga lugar na yon. Lalo na sa nung nag-endurance kami noon, ang ruta ng endurance namin ay sa Baler, Aurora, province of Baler, ay province of Aurora. Yun. So yun, yung mga lugar na yun. Tapos hanggang sa nagkaroon na rin ako ng grupo, tapos nadagdagan ng mga kwan. So masaya mag-rides talaga. Nadagdagan ng mga kaibigan, tropa. So yun, nadagdagan rin ng mga rides namin. At least minsan, pag long rides namin, at least minsan mga once a month, ganyan. Pero kung yung sa aking mga sariling personal lang ng mga rides, hindi pa naman ako nag-rides ng long ride na mag-isa. Minsan naiinip ako eh. So mostly talaga pag excited ako pag kasama ko yung mga grupo ko. Yung kagrupo ko. Saka kami na-try na rin namin mag-track sa Clark, Pampanga. Yun, may racetrack doon. Kasi may invitation ang Yamaha dati na libre lahat. So nagkaroon naman ng pagkakataon na makapag-track. Kasi kapag papasok ka sa medyo mahal, 3.5 ang entrance niya. Hindi ko lang maalala kung ano yung mga rules nila, kung doon sa 3.5 maaari ka ang alam ko maaari ka nang mag-track eh. So yun, kasi nung pumunta kami free naman, kaya free meal yun. So invitational ride yun ng Yamaha, dahil Yamaha yung motor namin. So yun, nagpunta naman kami, tapos free 1,000 na gas, free meal. So nagpunta ang grupo namin, matry namin makapag-track.
So yun, ano pa ba yung mga napuntahan ko? So ang dami ko na rin napuntahan. Minsan hindi ko naman na-memorize yung mga napupuntahan. Hindi ko nakakabisado. So minsan mga nadadaanan hindi na ako. So sa Baler, Dinggalan. So marami ka pang mga bayan-bayan na madadaanan bukod sa Baler eh. Hindi ko na lang masyadong na-memorize eh. Siguro sa second time na makadaan ako doon, mame-memorize ko na siya. Tapos Ambuklao Dam. So mostly dito pa lang naman sa Luzon, La Union, Ilocos ang nararides namin. Ang nararides ko pala. Ambuklao Dam. Kalimutan ko na yung iba. Kasi yun yung mga dadaanan sa ruta ng ng mga endurance kaya ano. Ifugao, Benguet. So dati sa mga ko lang din napapanood yun sa mga sa TV lang eh. So sarap din ng feeling pag narating mo yung mga lugar na yon gamit ng pagmumotor. So hindi mo naman mararating yun pag naka 4 wheels ka eh. Kasi una sa lahat, wala masyadong excitement ang 4 wheels. Iba yung train kasi ng pagmumotor. Pangalawa, syempre mas tipid ng konti si motor compare sa 4 wheels. At saka iba rin yung bonding nyo pag magkakasamang magkakagrupo. So napakasaya, napaka-enjoy. Tsaka yung mga view na nakikita nyo. So yun, pagod po, nakarating na rin kami year-end ride namin last year. So nakarating na rin kami doon. Almost mga 300 kilometers papunta, 300 kilometers pabalik. So yun, ginabi na kami doon. So ginabi na kami nakauwi. Punta kami sa windmill na Pagudpod. Medyo nakahataw na ako rito, nakabakbak na ako kasi gusto ko na rin makauwi. Malapit-lapit na ako sa bahay namin. So ito na yung aking hometown, Bawang, La Union. Enjoy talaga mag-rides. Solid. Yun lakas ng ilaw. Wala naman tayong kasalubong, high beam lang tayo. Okay, low beam uli, may kasalubong, pang passing light lang. Sana guys mabigyan ko pa kayo ng more solid na mga videos, more na mga magagandang lugar sa aking mga susunod na vlog. Ganyo lang din ako mag-vlog kasi meron akong bagong GoPro. Kasi kung wala ka namang magandang gagamitin na pang video, syempre hindi rin naman masisiyahan yung mga viewers, yung mga magiging viewers ko. So nagkaroon tayo ng GoPro, so yun. Binili ko ay GoPro 12. So yun, maganda ang recording niya. Kaya lang mahina lang siya sa low light. So pang talaga siya, pang daytime siya na pang vlog. Bakbak na naman. Yan, nakahataw ako dito. Kabisado ko na tong area na to kasi lugar na namin to eh. Yung pinuntahan namin Bagulin kanina, parang second time ko pa lang dun eh. Basta lagi lang pag nakahataw kayo or nakabakbak kayo, naka high speed kayo, dapat laging pay attention lang palagi. Minsan nakakatakot lang minsan yung mga maraming beses na rin, maraming pagkakataon na yung mga minsan mga bigla na lang tumatawid,
So advantage din pala yung may malakas na tambutso or maingay na tambutso. Kumbaga 2-cylinder naman kasi itong aking motor, so medyo maganda na rin sa sa pandinig. Kasi meron din tambutso na sobrang ingay na napakasakit sa tenga naman kasi, na parang tunog lata, no? So sa personal maganda yung tunog ng aking tambutso. And then pina-full system ko na rin siya. Kaya pinagawa ko siya sa Corayon. So solid talaga yung tunog niya sa personal. Hindi nga lang ganun kaganda pag sa video. So yun. So advantage din ang may malakas na tambutso. Yung may kumbaga may loud na tunog, kasi kumbaga na-advise mo na yung mga tao sa paligid mo na paparating ka na para kung nagbabalak silang tumawid, ganun, kumbaga na sila, na-advisean mo na sila agad. At tsaka isa na rin, malaking tulong yung ilaw, pati na rin yung busina. Kung nga rin alam kung bakit pinagbabawal nila. Minsan dapat tamang disiplina lang sa paggamit. Pinagbabawal nila yung loud horn, saka yung loud na tambutso dito sa atin, yung masyadong malakas na ilaw. Nasa tamang paggamit lang naman yan. Kung tutusin, talagang nakakatulong sila. Lalo na dito sa atin, sa Pilipinas, maraming madidilim na areas, kulang pa sa mga street lights. Kailangan natin, mga riders, ng malakas na ilaw. So yun, hanggang dito na lang guys. Tatapusin ko na ang aking vlog. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na vlog. Thank you. Checkpoint ni Ragilian. Kaya, Di best. Taiwan. Sungay na bayang katapay ngay. So bati ako.